Mga kapuso, balik po tayo dito sa Manila North Cemetery at alam nyo po ba na may 1 milyong puntod, 1 milyong pong katao ang nakalibing dito sa Manila North Cemetery. Kaya po inaasahan na yung dadalaw ay dodoble pa sa bilang na yan. Kaya sa dami po ng mga tao ay inaasahan na magkakaroon ng matinding siksikan sa araw mismo ng undas at kahit pa sa bisperas lamang nito. Pero yung nakikita nyo po dito ay hindi pa ho ito nangangalahati. Dahil yung iba ay dumadalaw saglit, yung iba naman ay nagbabaka sakali makakapaglinis pa sila. At yung pagsisiksikan nga po ay maaaring makapagdulot ng aberya dahil paalala ng mga otoridad, yung mga anak na maliliit, yung mga batang maliliit ay baka mawala sa dami po ng mga tao. Samantala, balikan natin itong ibang mga ulat dito. Karaniwan na pong problema dito sa Manila North Cemetery kapag undas ang nakawan at mga hindi matagpo ang puntod dahil sa mga nabuburang lapida. Ang pamunuan ng sementeryo handa naman daw para rito. Nakatutok din po dito live si Bernadette Reyes. Bernadette. GK, pinaghahandaan na rin ng pamunuan ng Manila North Cemetery ang mga posibleng maging problema sa mismong araw ng undas. Isang milyong tao ang tinatayang pumupunta sa Manila North Cemetery tuwing undas at kasabay ng pag-alala sa kanilang mga yumao, muling nanunumbalik ang sakit sa kanilang mga puso, lalo na kung hindi mahanap ang bibisitahing puntod. Karaniwang problema na raw ito lalo na kung 54 na hektaryang lupain ang iyong susuyurin. May ilang nakakalimutang palagyan ng lapida ang puntod. Ang iba, may lapida nga pero nakasulat kamay lang ang pangalan ng pumanaw. Ang iba naman, nabura na ang mga letra sa paglipas ng panahon. Dahil taon-taon ng problema ito, may bagong sistema na sa sementeryo. Basta tandaan lang nila yung petsa ng pagkakalibing, araw at saka yung taon. Sa kabila ng malawak na lupain ng Manila North Cemetery, siksikan at patong-patong pa rin ang puntod sa ibang bahagi nito. Kaya naman malaking tulong ang pagpapatayo ng mga crematorium at apartment tombs tulad nito. Bumibisita rin sa sementeryo ang mga magnanakaw tuwing undas. Payo ng mga otoridad, laging maging alerto, huwag iwanan ng mahalagang gamit kung walang magbabantay. Hindi rin problema ang mga palikuran dahil may mga portalet. Pero dahil malayo ang mga portalet sa ibang puntod, naisipan na ng ibang pagkakitaan ng palikuran sa binabantayan nilang mausoleo. Ay, malinis ho yan. Hindi katulad ng portalet yan, wala kang maamoy. Lagi kong nililinis. GG, kanina ay nagtungo rin dito si dating Pangulo at ngayon Kongresista ng Pampanga na si Gloria Macapagal Arroyo, kasama niya si dating First Gentleman Mike Arroyo para bisitahin ang kanyang biyenan. Samantala, simula ng tanghali bukas, GG, ay magsisimula na ang rerouting dito sa paligid ng Manila North Cemetery. GG? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Malaki raw ang nabago sa buhay ng pangunahing akusado sa bar exams blast na si Anthony Nepomuceno mula nang madawit siya sa krimen. Hamon niya ngayon sa mga nagdidiin sa kanya magpa-lie detector test. Nakatutok si Susan Enriquez, exclusive. Wala po akong kinalaman sa insidente po. Malinis ang konsensya mo? Malinis po ang konsensya ko. Sa harap po ng Diyos, sinasabi ko po, hindi ko po ginawa yun. Ito ang mariing pahayag ni Anthony Nepomuceno, ang pangunahing suspect sa bar exam blast noong Setyembre 26. Bakas ang pagkabalisa kay Nepomuceno nang humarap sa GMA News. Marami na raw kasing nabago sa buhay niya matapos isangkot ang kanyang pangalan sa nangyaring karahasan. Nag-resign na nga raw siya sa kanyang trabaho bilang call center agent. Noong gabing nangyari ang pagsabog, nasa bahay daw siya dahil day off siya sa trabaho. Linggo siya, nasa bahay lang po ako. Kasama ko si nanay at tatay ko, that time po. Kaya, nung araw na yan? Nung araw na po yan. Okay. Nasaan kayo nun? Nasa bahay po sa Marikina. Kahit isang beses hindi raw siya nagpunta sa lugar na pinangyarihan ng pagsabog sa loob ng 4 na linggo ng bar exams. That 4 weeks of bar operation po, hindi po ako pumunta doon. I assure you po, ma'am. Wala ka talaga? Hindi Wala po. Kahit isang beses man nagpunta ron? Last year po siguro umattend ako. Ang una niyang nalaman, hinahanap ang kapatid niyang si Andrew na nasa Saudi Arabia. Miyembro din ng Alpha Pi Omega si Andrew, kaya nagulat siya nang malamang siya na ang suspect. Nalaman ko po ito, galing po sa probinsya pa namin na pinaghahanap nga raw po ang kapatid ko na si Andrew Nepomuceno ng mga ahente po ng NBI. Hindi ko po alam kung bakit ako nasasangkot sa gulo na to.
Hamon nga ni Nepomuceno, sumailalim sila sa lie detector test ng mga saksing hawak ng NBI. Ito'y matapos siyang sapakin ng isa sa mga ito na magtungo siya sa NBI noong Miyerkules ng umaga. Sinapak niya po ako bigla. Bakit kasi napak? Hindi ko nga po alam eh. Tsaka ang bilis niya, hindi siya tumingin sa mukha ng mga naka-line up. Ngayong ipinagharap na siya ng reklamo, handa raw niyang patunayang wala siyang kasalanan. Ang gusto ko pong mangyari dito, sana po, yung nagdadawit sa akin dito, makatulong rin po itong investigasyon na to sa totoong may kagagawa ng pagpapasabog po doon. Ganito rin ang panawagan ng mga abogado ni Nepomuceno. Let us exercise sobriety. Sa batas, meron tayong tinatawag na accusation is not synonymous with guilt. May due process na pinagdadaanan. Huwag po kayong humusga agad. May papakita po namin na walang kinalalaman talaga ang aming kapatid. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras. Narito tayo sa malapalasyong set ng pelikula ng Agimat sa Mundo ng Enteng Cabizote dito sa Tanay, Rizal. Ang movie ay co-production ng GMA Films, Imus Productions, MZ at Octo Arts. This is an entry to the Metro Manila Film Festival this coming Christmas season. The movie stars Senator Bong Revilla, Vic Soto with their leading ladies Gwen Zamora and Sam Pinto. Enjoy daw ang dalawa na makatrabaho ang veteran stars. Madami rin daw silang natutunan from Vic and Senator Bong. Marami akong natutunan. Kasi diba, they've been in the business for so long, so they always give me tips. Tapos pag may parang blank moment, I ask them, what do I do, blah, 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 blah. Yeah, they're very helpful. Maalaga siya sobra. Especially to me and Gwen. Gusto niya lagi kami magkasama kumain. He gives his food, his chair. Yan. Ilang Hollywood celebrities ang nag-Halloween costume para sa tribute show para sa isang midnight classic horror movie. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Dahil Halloween ang tema ng tribute sa 1975 midnight movie classic na The Rocky Horror Picture Show, dumating ang ilang Hollywood stars na naka-Halloween costume. Marami sa kanila ang nag-ala zombie at monsters. It's kind of like going to a midnight show, but a little bit goosed. Basically, what series is it? They trickle in, some of us in there. Kabilang sa mga dumalo ang ilang cast ng TV musical na Glee na sina Matthew Morrison at Lea Michele. Present din sina Danny DeVito, Melora Hardin, Ricky Lake at Evan Rachel Wood. Di rin nagpahuli sa pagkanta ang former Pussycat Dolls lead vocalist na si Nicole Scherzinger kahit busy-busy sa kanyang upcoming movies. To be honest with you, I'm not celebrating Halloween because I'm flying to I don't know if I could say this, but my first rehearsals of one of the first movies I'm cast in, Men in Black. So flying to New York on Halloween for that. Para sa buong cast, isa ng tatak sa kasaysayan ng midnight horror movies ang The Rocky Horror Picture Show. Aubrey Carampel updated sa Showbiz Happening. Ngayong Pasko, nais po ng Kapuso Network na ibahagi sa inyo ang ilang kwentong tiyak na aantig sa inyong puso. Sa pamagitan ng mga Christmas plug na ito, maipaparating namin sa inyong lahat ang isang pagkilala sa puso ng Pilipino ngayong Pasko. Tatlong kwento ng mga mistulang Santa tuwing Pasko ang bida sa Christmas campaign ng Kapuso Network at tatlong malalaking bituin ng GMA ang nagbibigay buhay sa kanila sa telebisyon. Si Richard Gutierrez ang gumanap na si Ed, immigrant sa Las Vegas, Nevada na ang puso'y nananatiling Pinoy. Katulong ang kanyang asawa, nag-iempake siya sa mga laroang ipinadadala sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas tuwing Kapaskuhan. Si Mila, nagkinampanan naman ni Marian Rivera, nagbebenta ng mga Christmas decor. At ang kinikita rito, ipinambibili ng pagkain para ipamahagi sa mga kapuspalad. Isang modern-day Christmas angel naman ang papel ni Ding Dong Dantes bilang Jose. Nakauglian na niyang umikot sa mga ospital sa Metro Manila para bayaran ang gastos ng mga walang pambayad. Pero hindi siya nagpapakilala sa kanyang mga tinutulungan. Layo ng Christmas Plug Series na ipakita ang kabutiang loob na likas na sa mga Pilipino at dapat ipagmalaki sa buong mundo. Abangan!
Makakalaban ni papansang kamao Manny Pacquiao na si Antonio Margarito nagpakitang gilas sa kanyang media workout. At ang latest report ukol sa paggunita ng undas, tutok lang mga kapuso dito sa 24 oras.